Good morning, mga kapatid, mga kaibigan. Good morning sa inyo lahat. At mayroon akong babasahin dito na vision. The Church of God is committed and dedicated to preaching the gospel to all people, accompanied by the demonstration of God's love, ministering to the poor and needy, to the weak and the sick. The educate and less educate, to the rich and poor, to the young and old, and able to establish and grow churches and every place, village, towns, or city. Wherever this opportunity, while there is a time, then there's God, there is need to be met, and using all the resources God has given us church, only for His glory, honor, and praise. With a vision, Church of God is committed to the obey and great commandment to love God above all, love one another, and fulfill and the Great Commission to the proclaim the gospel to all people, and to make disciples of every nation, ministering to anyone and everywhere with God's love and compassion and the power of the Holy Spirit. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, na Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, mga tao, hayop, halaman at mga bagay-bagay, ilog at mga karagatan. Sumasampalataya ako ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, sapagkat nagpapasalamat po ako sa buhay na ipinagkaloob mo po sa akin, sa biyaya na ipinagkaloob mo po sa akin, sa buhay, biyaya at lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po, lalong-lalo na ang bibig, ang mata, ang isip at ang puso na narito. Kaya inaalay ko ang aking buhay sa ating Panginoong Diyos Jesucristo, na nagkatuwang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, na pinanganak ni Santa Maria Virgen, ipinagpasakit siya ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nang may 3 araw na buhay siya na maguli at umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Kaya ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula, paririto, hukom ang nabubuhay at nangamatay na tao. Kaya kailangan po natin sumampalataya sa Kanya. Sa Juan 14, talata 6 hanggang 7, sinabi ng ating Panginoong Diyos na siya yung daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, ang buhay na pinagkaloob niya sa atin, na siya yung daan
Anong ibig sabihin ng daan? Ang daan, kung saan siya tayo'y nagmula. Nagmula tayo sa ating mga magulang, mula tayo sinilang, hanggang tayo pinalaki ng ating mga magulang. Pinag-aral, hanggang sa makatapos ang pag-aaral. At nagkaroon tayo ng kanya-kanyang diploma. Ano ba ang mga diploma ang mga natatanggap ng isang tao bilang isang karunungan? Ano ba natanggap? Napakarami yan. Kung bibilangin natin ang mga diploma at natapos ng mga pag-aaral ng tao, ay napakarami. Marami ang mga taong matatalino, magagaling. Pero, anuman ang katalinuhan ng isang tao, ay wala yan. Ang katalinuhan ng Diyos na ibinigay sa tao, ay yan ay ang may pagmamalaki ng Diyos sa atin. Kaya tayo, kapag tayo ay nagpapakumbaba, tayo ay itataas. Anuman ang sitwasyon natin ngayon. Gaya ko, ang sitwasyon ko ay mahirap lamang. Ang kanyang altar ay ganito lang. Ganito ang altar niya. Yan. Mahirap lamang ang kanyang altar, ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hebreo 13:8. Hanapin natin ang Hebreo 13. Hebreo 13:8. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasulukuyan. At siya rin magpakailanman. Yan. Ibig sabihin, si Jesucristo noong nakaraan at siya rin sa kasalukuyan, at siya rin magpakailanman. Kaya, dun sa Juan 14:6, si Kristo pa rin ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan. Kaya yun ang sinabi niya. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki kundi siya ang ating itataas. Sa kanya ang karangalan. Tayo sa kanya ay magpapasalamat. Tayo ay magpupuri sa kanya. At sa kanya ang karangalan. Ako bilang ako, wala po akong may pagmamalaki sa inyo. Kundi ganun pa ako. Ang akin lang, may pahayag ko ang mga salita ng Diyos na nakalagay dito. Dahil sa bundok, nasa bundok ako dito. Nasa bundok ako.
Ito ang sabi niya nung nasa sa bundok siya. Sermon sa bundok. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad. At sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasang kundi ang Diyos. Ibig sabihin, yung mga mahihirap na nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mga kamuting kahoy, o mga gulay, mga prutas, yan lang ang kanilang ikinabubuhay, mapapalad sila. Dahil inaasahan nila kundi ang Diyos. Sapagkat makakasama nila sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nahapis. Uulitin ko. Sa Mateo 5, 1 hanggang 12. 1 hanggang 12. Yung Mateo 5, 1 hanggang 12. Nung siya ay umakyat sa bundok. Kaya nga ako, nandito ako sa bundok. Dahil ipinapaliwanag ko ang kanyang mensahe sa mga tao. Mapalad ang mapagpakumbaba. Ano ba yung mga mapagpakumbaba? Ano ba yung mga mapagpakumbaba? Ang yung mga mapagpakumbaba, kahit na minumura mo sila, pinapagalitan mo sila, inaalipusta mo sila, hindi sila sumasagot, nagpapakumbaba sila. Ibig sabihin, nagpapakumbaba sila. Yan ang sinasabi niya, mapalad ang mapagpakumbaba. Sapagkat pangako niya, tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ano ba yung pinangako ng Diyos sa atin? Ano ba yung pinangako sa atin ng Diyos? Sa Juan 3:16. Ano sabi niya? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi niya. Kaya na nga, doon sa mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ano ba yung pinangako ng Diyos? Yan. Sa Juan 3:16. Palad ang mga ang nagmimiting makakatupad sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung minimiting makatutupad sa kalooban ng Diyos? Ano ba yung makakatupad sa kalooban ng Diyos? Ano ba yun? Yung pagsunod sa Kanya. Obey the rules and regulation. Ibig sabihin sa English, rules and regulation sa trabaho. Kung may amo tayo na sinusundan, pinapasweldohan tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Una, pagpasok mo sa kumpanya, time in. Tamang oras.
Kung anong binigay sa yung trabaho, kung driver ka, dadalhin mo sila kung saan sila patutungo. Hanggang maihatid mo sila sa kanilang destinasyon o kanilang mga pupuntahan. Hatid mo sila. Kung mga nagtatrabaho, ihatid mo sila. Hanggang sa pag-uwi. Hanggang sa pag-uwi. Ay ihatid mo. Ganyan ang pagsunod. Ano naman ang pinapangako ng ating Panginoon? Gaya ng sweldo. Oh, malapit na ang 30 ng Abril. Ikaw ay susweldo na. Ano ba ang pinangako sa atin ng Diyos? Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O, diba? Maganda. Ikaw ay iingatan ko sa iyong paglalakbay. Ako ang magdadala ng iyong manibila. Yung pinangako sa atin ng Diyos. Iingatan kita, anak. Dadalhin kita sa Jerusalem. Bibigay ko sa iyo ang kalusugan, kasaganaan, pagkain, ibibigay ko sa iyo. Yan ang pangako sa atin ng Diyos. Pera, anumang mga pangako sa atin ng Diyos. Ganon din ang kumpanya. Ang pangako niya, sweldo, 13-month pay. Sweldo, 13-month pay, bonus, SSS covered, pag-ibig, at marami pang ipinangako sa atin ng company. Ganun din ang ating Panginoong Diyos, maraming pangako sa atin. Kaya yung mga pangako sa atin ng Panginoong Diyos ay ibibigay sa atin. Ang iba, binigay na sa atin. Ano nga bang binigay sa atin ng mga pangako sa atin ng Diyos? Buhay. Oh, gaya ko, may buhay. Bibig mo, binigay. Ilong mo, nakakapaghinga ka, binigay. Mata mo, binigay. Nakikita mo ang buliwanag. Tainga, naririnig mo ang mga buong paligid. Buhok, puso, lahat kumpleto. Yan ang binigay sa atin ng Diyos. Ano pa? Pagkain. Kumakain tayo sa loob ng 3 araw. Umaga, tanghali, hapunan. Ano pa? Sa pagtulog natin, ginigising tayo sa umaga. Oo. Ano pa pinangako niya? Iingatan ko kayo. Hindi kayo magkakasakit, di ba? Dahil sa ating paniniwala, di tayo nagkakasakit. Dahil nasa kanya tayo, iingatan niya tayo. Ano ang pag-iingat sa atin? Binibigyan niya tayo ng talino. Kumain ka ng mga prutas. Kumain ka ng gulay. Kumain ka ng isda. Kumain ka ng baboy. Uminom ka ng konting alak. Yan ang binigay sa atin. Yan ang binigay sa atin. Ang lahat ng iyan ay katamtaman lang ang kakainin nyo. Lahat ng bagay na sobra ay masama. Yan, binibigay sa atin yan. Patlo, yung mga kapritsyo natin.
binibigay. Gusto ko ng bike, binigyan ka. Gusto mo ng kotse, binigyan ka. Diba? Gusto mo ng kayamanan, binigyan ka. Pero, ang katanungan ng Diyos, tayo ba'y sumusunod sa Kanya? Tayo ba'y may pagkukulang sa Kanya? Baka wala tayong bonus. Baka wala tayong bonus. Sabi ng kumpanya, baka wala tayong bonus. Ano ba yung bonus? Baka wala tayong 13-month pay. O baka wala tayong is. O. Di ba? Yan ang nakapaloob dito. Tatamuhin nila natin ang pangako ng Diyos. Mapalad ang nagmimiting makakatupad sa kalooban ng Diyos. Oho. Ano ba yung mga kalooban ng Diyos na minimiti natin? Ano ba yung kalooban? Ano bang kalooban ang binigay sa atin ng minimiti ng Diyos? Sa pahayag. Sa pahayag. 12. Talata 13. Ang sinabi niya na mapalad ang nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung mga kalooban ng Diyos? Yung ayon sa iyong mga ginawa. Ano ba yung mga ayon sa iyong mga ginawa? Gumawa ka ng mga bagay-bagay na nagustuhan niya. Halimbawa, nagtrabaho ka. Nag-akay ka ng mga kaluluwa. Dinala mo siya sa tindahan. Yan ang mga makakatupad ng kalooban ng Diyos. Nagligtas ka. Nagpagaling ka ng mga may sakit. Sa kanyang pangalan, Hesus, matutupad mo ang kalooban ng Diyos. Ano pa nga ba? Na ipangaral mo ng may pagpakukumbaba ang kanyang mga salita. Na ipapangaral natin. Ano pa ba nga ba? Ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Pagmamahal natin sa kapwa. Ano ba nga yung pagmamahal sa kapwa? Yung pagbibigay ng wala sila. Ano ba yung pagbibigay ng wala sila? Wala silang bigas. Kung meron ka, abutan mo. Kahit isang baso. Lalo kung wala silang makain. Nakita mo, naglalakad, wala silang pamasahe. Pasakayin mo. Yan. Ang mga may aksidente, tulungan mo. Tutulungan mo. Yan ang sinasabing mapalad ang nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos. Ano pa nga ba? Marami. Kung isa-isahin mo, ay hindi lang 100 yan. Napakaraming roles ang dapat nating gampanan sa ating Panginoon. Sapagkat, ipagkaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Ano ba mahabagin? Napakaraming mahabagin. Naawa ka. Sa iyo nangungupahan, wala siyang pambayad. Ikaw, may-ari. Hindi sila nakapagbayad. Sige.
huwag ka na magbayad. Pero kung ikaw ay salbahe, hindi ka lang nakapagbayad ng 1 buwan, pinadlak mo mga gamit. Pinadlak mo. Wala silang hanap buhay. Papaano ngayon? Yung mga anak mo. Anak nun hindi nakapag-aral dahil wala ng trabaho. Inipit mo, wala na silang trabaho. May habag ka ba na nagaganap sa iyong kalooban? Wala. Nasaan ang iyong habag? Wala. Wala yung habag mo. Wala yung habag mo. Kundi isa kang salbahe na hindi ka tumutulong sa iyong kapwa. Inipit mo ba? Nasaan yung habag sa iyong kapwa? Inipit mo ba? Nasaan yung habag mo sa iyong kapwa? Wala. Anong sagot ng ating Panginoon Diyos, Jesucristo? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanila. Yung hindi naaawa sa kapwa ay magkakaroon ng gantimpala ayon sa kanyang ginawa. Ano ba? Papasok ngayon yung pahayag na 12 talata sa 12, pahayag 12, na ang sinasabi dyan na sa simula ay ako na. Darating na ako. Dala-dala ko ang gantimpalang ipagkakaloob ko sa inyo. Ano bang gantimpalang ipagkaloob niya sa atin? Halimbawa, ikaw naging masama. May gantimpala ka ba? Gantimpala, papaluin ka niya. Dahil wala kang habag sa iyong kapwa. Wala kang habag sa iyong kapwa. Hindi ka bibigyan ng gantimpala, kundi ang gantimpapaluin ka niya sa iyong ginawa, ayon sa iyong gawa. Pero kung ikaw, naawa ka, o sige, pagbigyan kita, dali mo na yung gamit mo, sige, hanap ka lang ng iba, kahit huwag mo na akong bayaran sa loob ng ilang buwan, okay na. Dahil wala kang pambayad, okay na, quit na tayo, bigay ko na sa iyo yun. Yan ay may matatamong gantimpala na nagmumula sa ating Diyos na si Jesus. Siya magbibigay ng gantimpala sa atin. Dahil siya ang Diyos na mahabagin. Diyos na kaaya-aya. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga ito, mapalad ang mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Paano sila kahabagan kung salbahe sila? Pero kung ikaw ay mahabagin, yung tao, walang makain, bigyan mo siya. Bigyan mo siya. Walang pera, bigyan mo siya. Walang tirahan, bigyan mo siya. Ano pa nga ba ang kailangan ng Diyos sa atin? Mapalad mga may malinis na puso. Ang may mga malilinis na puso, yung
Wala kang inaapi. Malinis ang iyong hangarin sa iyong pamilya. Bagamat ikaw ay ama, ikaw ay nangangaral ng kabutihan para sa kanya. Nais mo man silang paluin pero hindi mo magawang paluin. Dahil noon pwede kang mamalo. Pero sa batas ngayon ng tao ay bawal na. Kailangan malinis ka. Hindi lang yung malinis ka sa pamamahay, nagwawalis ka. Parang ganon. Malinis ang iyong pamamahay. Malinis ang iyong palibot. Malinis ang iyong paligid. Ganon din ang puso mo malinis. Wala kang kaaway. Wala kang galit sa iyong kapwa. Kapag nagkasala sila, ay pinapatawad mo. Kapag tayo naman ang nagkasala at tayo na may humihingi, nagtawad sa kanila upang magkasundo at na magkapatawaran. Ganyan kalinis. Malinis ang ating puso, hindi tayo magkakasakit sa puso. Hindi tayo magkakaroon ng sakit sa puso. Sapagkat ang puso, andyan yung paninikip. Hindi natin na ilalabas sa ating isipan ano ang ating nararamdaman. Umiibig tayo sa ating kapwa na may malinis na hangarin. Wala tayong pag-iimbot, walang pag-aalinlangan. Walang pag-iimbot, walang pag-aalinlangan sa ating mga kapwa. Tumutulong tayo nang walang hinihinging kapalit. Nagpapautang tayo nang ayaw magbayad, di na natin sinisingil. Tatrabaho tayo na kung minsan ay di tayo sapat binabayaran, pero dahil nasa Panginoon tayo, hindi na natin sila sisingil ng mahal. Ganun kalinis dapat ang ating puso. Mapalad ang gumagawa ng daan sa pagkakasundo, sapagkat sila ituturing ni Diyos sa mga anak niya. Kaya nga mapalad yung mga taong gumagawa ng ipagkakasundo. Halimbawa, sa isang barangay, mayroong ako kapitan. Inayos ko na ang magkabilang panig. Ano ba ang pwede nating ipagkasundo sa kanila? May problema to na iriripan daw ang pera. Ito naman, ayaw i-refund. Ako ngayon ang magsasuggestion sa kanila. Kung wala kang pang refund, yung unit na dapat na ibenta. Kapag naibenta, yan ay ibabalak sa yung pera upang ito wala nang pananagutan sa iyo. Ayos sa kayo. Ganyan po ang pagkakasundo. Nag-away ang magkapitbahay. Ako'y namagitan sa kanila. Kaibigan, huwag na kayong mag-away. Pagkasunduin ko na kayong dalawa. O kaya, tayong dalawa naman, nag-away.
hingi na lang ng pasensya. Sorry po. Kahit ako ang walang kasalanan, ako ay hihingi ng pasensya sa taong nagkasala sa akin, sapagkat pinatawad ko na ang nagkasala sa akin. Dahil patatawarin din ng ako ng Diyos sa aking mga nagawang kasalanan. Dahil pinatawad ko ang aking kapwa, patatawarin din ako ng Panginoong Diyos. Sapagkat siya, alam niya ang dakila at ang lihim na nagaganap sa aking buhay. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ano ba ang kaharian ng ating Panginoon? Ang kaharian ng ating Panginoon na kanyang ipinangako na mawawala na ang lahat ng simbahan. Wala ng araw, wala ng bituin, wala ng gulo, sapagkat ang magsisilbing liwanag ay ang kordero ng Diyos. Sino nga ba yung kordero ng Diyos? Ang kordero ng Diyos ay ang ating Panginoong Diyos Jesucristo na nagkatawang tao dito sa ibabaw ng lupa. Na binigay na sa Kanya ng Ama ang kapangyarihan dito sa lupa at maging sa langit. Kaya tayo ay sumunod sa Kanya. Ano man ang Kanyang sinasabi, ay sundin natin. Sino nga ba ang pwede magpasunod sa mga tao? Sino nga ba ang pwede magpasunod sa tao? Kundi ang salita ng Diyos. Ang Biblia. Ang Biblia ang magpapasunod sa mga tao dahil nandito nakapaloob ang salita ng Diyos. Bagamat pinapaliwanag ng mga magagaling na mga pare, magagaling na ministro, magagaling na mga pastor, apostol, mga propeta, mga guro, mga pastor, ebanghelista, guro, yung mga magagaling na itinuro na nila. Kaya mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimuro kayo ng mga tao. Oo. Ibig sabihin, ako, bagamat ako nagsasalita sa video at marami nakapakinig, marami nagsasalita, ano ba yan? Mga pinagsasabi ni pastor, ano ba yan? Mga pinagsasabi, wala namang ibig sabihin kalukulugan. Ito, sinasabi niya, mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimuro kayo ng mga tao. Mapalad tayo na tayo inaalimuro ng tao ng dahil sa Kanya. Alalahanin natin yun. Mapalad pa rin tayo na tayo nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga tao. Mapalad pa rin tayo dahil tayo inaalimura. Ganon din ang mga nauna, maging propeta, maging mga apostol, mga ebanghelista, mga guro at pastor. Yan po ang kapag kayo inaalimura, tayo, mapalad tayo. Sabi ng Panginoon, protektado lahat tayo. Shield. Covered tayo ng Diyos. Dahil sapagkat tayo ang templo ng Diyos, iniingatan niya tayo. Sisilyuhan na tayo. Silyado
ang ating buong katawan dahil tayo'y alagad ng Diyos. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimuro kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Bagamat pinasalitaan tayo ng mga pawang kasinungalingan, mapalad pa rin tayo, portik tayo tayo ng Diyos. Huwag tayong pauusig. Maging matatag tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Oho. Yan ang sinasabi ko. Yan ang pinapangako sa atin ng Amang nasa langit. Pero dadaan tayo sa ating Panginoong Hesus bago tayo makarating sa langit. Dadaan tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Di tayo makakarating doon kung hindi sa pamamagitan niya. Di tayo makakarating doon kung hindi sa pamamagitan niya. Tandaan po natin yun. Sapagkat malaki ang gantimpala sa langit. Ano ba yung mga gantimpala? Alam na natin yun. Na gantimpala kung ano yung mga ginawa natin dito sa ibabaw ng lupa. Ano ang ginawa natin dito sa ibabaw ng lupa? Naging mapagpakumbaba ka, mabait ka, matulungin ka, mahabagin ka. Marami pang iba, kabutihan ang ginawa mo, ikaw ay may gantimpala ayon sa iyong ginawa. May gantimpala ayon sa iyong ginawa. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ibig sabihin, ganon din ang ginawa ng mga propeta ng mga nauna sa inyo o nauna sa akin. Kasi sila yung mga propeta na nagbibigay mensahe sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Ang Biblia, ang bagong tipan at ang lumang tipan ang magbibigay ng liwanag sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating mensahe sa ating Panginoon. Ano man ang mensahe ng Diyos sa atin, ay ito ang salita. Ang salita ng Diyos ay ang Diyos. Ay ang Diyos ay ang salita. Ang Diyos ay ang salita. Ang salita ay ang Diyos. Walang pwedeng mamagitan sa Kanya dahil iisa lang ang Diyos. Na nagngangalang Jesucristo, na siya ang binigyan ng kapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa at maging sa langit. Kaya ako man ay humihiling sa Kanya na siya ang gagabay sa akin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, hanggang sa wakas. Siya ang magbibigay ng termino sa akin kung hanggang kailan ako. Kailan ako mamamalagi sa ibabaw ng lupa. Kailan niya ako dadaling sa langit. Siya ang nakakaalam. Siya lahat ang nakakaalam ng ating mga pangako. Kaya sabi niya, darating na ako. Mga anak, dala-dala ko ang gantimpalang ipagkakalob ko sa inyo. May regalo siya. May regalo siya sa atin.
Ano bang mga regalo na ipagkakalob sa atin? Kung anong ginawa mo, may regalo ka. Masama regalo, may regalo ka pa rin. Masama regalo, masama ang regalo din sa'yo. Kapag mabuti, ay mabuti rin. Kaya nga, sa Marcos 12, sa Marcos 12, babasahin niyo po yung pinaka number 1 na kanyang inuutos. Alam niyo po ba yon? Tatapusin ko hanggang 1 oras ang aking video. Ano ba yon? Pinakamahalagang utos ng Panginoon. Sino po ba nakakatanda sa inyo? Dito, sa lugar na to, nag-iisa lang ako. Pero kasama ko ang Espiritu ng Diyos. Kasama ko ang ating Panginoong Diyos, Hesukristo, dito sa bundok na to. Nag-iisa lang ako, pero ang Diyos ang kasama ko. Ibig sabihin, dalawa na kami. Diyos at ako. Nandito sa bundok na to. Dahil ang Diyos ay ang salita. Ang salita ay ang Diyos. Yun ang kasama ko. Di naman natin nakikita ang Diyos. Pero sa pamamagitan ng kanyang liwanag, araw, bituin, liwanag, mga halaman sa kanyang mga ginawa dito. Sa loob ng 6 na araw, ginawa niya ang langit at lupa, mga tao, hayop, halaman, at mga bagay-bagay. Sa Genesis, doon yung unang paggawa niya. Mula kay Eva at Adan, doon po tayo nagsimula. Kaya mga kapatid, mapalad tayo na nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos. Dahil ang salita ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang salita, sapagkat ang salita ay Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagkatawang tao dito sa ibabaw ng mundo. Ako bilang ako, nakiusap ako sa ating Panginoon. Nagabayan niya ako magsalita upang ipahayag ang kanyang mga salita. Marami siyang salita. Kung babasahin ko ngayon, hindi ko matatapos. Dahil ang Old and New Testament ay natapos ko ng 1 taon nung ako'y nagtatrabaho sa Nueva Ecija bilang isang poultry boy. 1 taon yun. Lumang Testamento at Bagong Testamento. 1 taon ko po na natapos yun. Kasi pagka nagsimula ako, titiklupan ko yun ng ganyan. Yan. Tiklupan ko. Tapos, magpapakain ako ng manok. Papakain ako ng baboy. Papakain ako ng mga itik.
o anumang hayop. Sinamasukan ako bilang isang poultry boy. Ito lang ang libangan ko. Holy Bible. Isang taon natapos. Kaya, salamat sa Diyos at may natutunan ako. Kayo na nakapakinig. Magpatuloy po kayo sa pagbabasa ng Biblia. Kung mababasa nyo sa simula hanggang sa katapusan, mapalad kayo. At sino mang nakapakinig sa akin sa mga salita ng Diyos, mapalad. Dahil binigyan kayo ng liwanag ng iyong mata. Binigyan kayo ng pandinig. Binigyan kayo ng bibig para magsalita. Binigyan kayo ng pag-iisip para mag-isip. Binigyan kayo ng mga kamay upang kayo magtrabaho para makakain. Binigyan tayo ng lupa para tayo magbungkal ng lupa, magtanim. Binigyan tayo ng Diyos na makapag-aral at tayo makapag-aral. Binigyan tayo ng titulo sa pag-aaral, tayo'y naging professional. Kaya, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Dahil ang pagpapasalamat sa Diyos ay isang tunay na tutupad unti-unti hanggang tayo ay maging banal. Mahirap magpakabanal dahil lahat tayo makasalanan. Mula kay Eva, kay Abraham, kay Moises, at sa ngayon, mahirap magpakabanal. Pero, mapalad tayo na mga sumasampalataya tayo sa Kanya. Kasi tayo ang mga taong pinili Niya. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa atin upang tayo ay magaya. Gaya ko. Hindi akong pumili sa Kanya, siya ang pumili sa akin. Pinili Niya ako upang magsalita ng Diyos. Wala man akong talino. Wala naman akong kakayahang magsalita. Wala naman akong kakayahang malinis. Wala naman akong kakayahang magmalaki. Kundi ako ay lumuluhod sa Kanya. Sapagkat siya ay dakila at pinupurihan. Pinupurihan natin siya sa Kanyang kadakilaan. Ako po'y mananalangin sa atin. Mananalangin po ako mula sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating sambayanan, sa barangay, sa mga barangay, sa mga bayan, sa bayan, sa ating lahat, anuman ang ating kapangyarihan sa ibabaw ng mundo, kundi tayo ay magpakumbaba sa Kanya. Ako man, wala akong may pagmamalaki sa Kanya.
Kaya mananalangin po ako sa lahat, sa ating komunidad, sa buong bayan ng Antipolo, buong bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga opisyal, maging konsihal, maging mayor, kapitan, mayor, congressman, senador, at sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Saludo po ako sa iyo, sa inyong lahat, dahil matapang kayo naming Presidente Marcos. Pinagtatanggol mo ang Pilipinas. Salamat po. Pinagtatanggol mo ang Pilipinas. Mapalad ka, Pangulong Marcos. Isa po akong miyembro ng OMI, Bagong Pilipinas. Saludo po ako sa iyo, Sir President, dahil pinagtatanggol mo ang Pilipinas, ang ating West Philippine Sea na ating pagmamay-ari. Maraming salamat po. Saludo po ako sa iyo. Ikaw po ay aking ilalapit sa ating Panginoong Diyos Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Na ikaw ay pagpapalain ng Diyos, na ang Diyos ay iisa, ang ating Panginoong Diyos Jesucristo, na sa kanyang pagbabalik na may regalo sa iyo ang Panginoong Diyos Jesucristo. Na ang regalo ay ang ginto, pagkakaloob sa iyo. Gintong bahay, gintong lalakaran. Wala na tayong poproblemahin dahil ang magiging templo po natin ay ang kordero ng Diyos. Siya ang gagabay sa iyo upang parangalan ka ng Amang nasa langit. Sinabi niya, ang sino man paparangalan ay parangalan ng mga alagad ng Diyos. Marami ang pwede magparangal sa iyo. Propita, Evangelista, Apostol, Guro at Pastor, paparangalan ka dahil sinabi ng Panginoong Diyos Jesucristo, ang sino man dapat parangalan ay parangalan. Dahil sa ginawa mong kabutihan ay pinagtanggol mo ang ating Pilipinas. Pumunta ka sa iba't ibang bansa upang makipag-coordinate. Tumulong at tulungan tayo ng iba't ibang bansa sa pakipaglaban, hindi sa pakikipaglaban ng anumang bagay na gera o kundi pakikipaglaban nyo sa ating lahat na magkasundo-sundo ang China at ibang bansang nasa paligid natin. Dahil ang sinabi ng Panginoong Diyos, ang kanyang salita ay iikot sa buong mundo. Hindi matitinag ang kanyang salita sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan.
Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ako, nanalangin, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako'y nagpapasalamat, tumutulong ang aking luha sa pagpapasalamat sa Kanya. Ibigay natin ang karangalan. Papasalamat at tayo ay lumuhod sa ating Panginoong Diyos Kristo dahil tayo ay pinagpala ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang bansang Pilipinas na narito sa atin ang Panginoon. Ginagabayan tayo maging doon sa iba't ibang bansa. Iniingatan niya tayo. Protektado tayo, may shield tayo, pinoprotektahan tayo ng Diyos dahil tayo ay mahal niya. Kaya ako nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, Jesucristo, na siya ngayon ang nagsasalita na nagmula sa Kanya, ang hiniling ko sa Kanya na siya ang mangunguna sa aking mga salita sapagkat siya ay pumasok sa aking katawan upang ang kanyang mga salita ay nagmumula sa kanya. Hiniling ko po ito sa kanya upang sa kanya magmumula ang mga salita, hindi sa akin. Wala akong pinagmamalaki sa sarili ko dahil mababang tao lang ako, kundi ang tinatas ko ang Panginoong Diyos. Salamat po sa pangalan mo, O Diyos, Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Palakpakan natin siya.